dahil sa ulang dala ng habagat kahapon. At ano pang mga pwede natin gawin para maiwasan nga po ito? Ang ating General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, USEC General Nicolas Torre III. USEC, magandang umaga po sa inyo. Peter Atrica po ito sa DZMM. Good morning, Ma'am Rica. Good morning, Sir Peter. At good morning sa inyong mga tagapakinig. Good morning, GM. So, unang-una po, let me just make, with your permission, say thank you, isang shout out po sa crew na nagtatapal ng mga butas-butas na portions ng Commonwealth Avenue. Dinaanan ko kanina at I remember na magkausap tayo a few days ago po, GM, sabi nyo nga gagawan nyo ng paraan agad. Ano? This morning, meron na pong nagtatapal dahil medyo matindi yung mga naging butas at in other words, it's very dangerous pag ikaw caught unaware at dinaanan mo yan. So GM, thank you po kung sa inyo man yon o kung kanino mang ahensya ng gobyerno gumagawa nun. And in the meantime po, GM, kahapon, lahat tayo talagang nagulat. Ano po, hindi natin inaasahan yung ganun kagrabing traffic dahil nga po sa pagbaha. Ano po ang updates ninyo ukol doon, GM, please? Well, sa ngayon po, subsided na lahat ng mga binaha kahapon na lugar pero mataas pa rin ang tubig sa ating mga waterways at yun ay ating minomonitor. Tapos pinapakinggan natin ang weather advisories ng Pag-asa at nasa orange rainfall warning pa rin tayo. Kaya pinapaalalahan natin ating mga kababayan na sumunod muna sa mga advisories na huwag lumabas kung hindi rin lang necessary ang kanilang mga biyahe at manatili sa mga bahay, manatili mapagmatsyag, lalo na yung mga nasa malapit sa mga waterways na na-evacuate kahapon. Opo. Kahapon po, dahil ako'y umikot ng umikot, dahil ay gustong-gusto ko na nga pong makauwi, dahil inabot na po kami ng mga 2 oras, hindi pa kami nakakarating dito sa Quezon Memorial Circle mula po dito sa Sergeant Esguerra Avenue. Ano po. And to be fair, meron naman pong mga traffic enforcers na nakakapote, talagang nagsasakripisyo, ano po. But still, pag meron pong nagkabanggaan o tumirik, wala po talagang humihila. Is there any way, is there any number that they can call, GM, para po masaklolohan yung pong mga tumitirik na sasakyan? Well, 2 pong numbers ang dapat tandaan. Ang isa ay 911, ang isa po ay 136. Yung MMDA 136 po, yan po talaga ang MMDA hotline. Kahapon talaga na-experience tayo ng grabe rin ang mga calls, sunod-sunod ang mga calls natin. Kaya pinapaalalahanan din natin ating mga kababayan. Ang 136 po ay para lamang sa emergency. Kung tatawag kayo ng rescue dahil nabangga kayo or kailangan nyo na tumiri kayo or iba pang mga emergency situations, yan po ang number na tatawagan. Huwag po tayong tumawag kung tatanungin lang kung suspended ang number coding. Mas maganda po sa tingnan na lang sa ating Facebook page yan dahil real time naman ang pag-update ng ating Facebook sa regarding sa mga bagay na yan, sa mga advisories. GM, sabi niyo po kanina, either 911 or 136. Meron po kasing mga nag-trend lately lang na tumawag siya sa 911 and it took a better portion of 10 minutes bago po may sumagot sa kanya. Will you still let us, will you still let this number be a number na we have to call kung ganito din po pala yung serbisyong matatanggap ng ating mga kababayan? Meron pong investigasyon ng ginagawa ang DILG regarding sa 911, ano? Kaya nga meron tayong alternatibo na pinipresent naman para sa mga traffic accidents, incidents na pwedeng matulungan ng MMDA. Nandyan po ang MMDA Hotline 136. Opo. Kahapon po tinitinan ko po kung magsususpende ng number coding kahit alas 5 pasado na hindi po nagtanggal ng number coding. I'd like to know the wisdom behind this lang din po, Yuse, kung bakit hindi po nagtanggal ng number coding pag matindi na po yung pagbaha. Yes po, kahapon kasi hindi kami nagsuspend ng number coding kasi nangyari po yan ang first 2 suspensions yung previous week na ginawa namin. Ang nangyari po ay nagsabay-sabay ang ating mga kababayan doon sa kalsada at lalong nagkabuhol-buhol ang traffic. Ang pinakaayaw nating mangyari, yung buhol ang traffic pagkatapos may mga sasakyan sa taas ng mga
ng mga tulay at pagkatapos bigla na lang tataas ang ilog at problema at hindi na sila makakagalaw. Kaya sa tingin ko kahapon medyo mas okay ang naging resulta dahil ang number coding hindi natin sinuspend. Kaya hindi ganun naging Carmageddon kasi yun nga, ang iniiwasan natin Carmageddon na hindi na makagalaw ang mga sasakyan lalo na pag emergency. GM, dito po sa Quezon City, I think, hindi ko alam kung magka-qualify sa Carmageddon, ano po, pero 4 na oras po yung inubos namin kahapon para makauwi sa isang 11-kilometer stretch. Ano po. So it begs to the question na yung po bang mga pumping stations, ilang porsyento ba talagang gumagana po dito at alin yung mga critical na nag-fail kahapon? Gumagana po lahat ng mga pumping station. At pasensya na po kayo doon sa Carmageddon na inyong na experience. Kahit kami man po, ako po ay nakapatrol car kahapon at nandun ako sa Mindiola, Ligarda. Talaga pong totoo po yun. Talagang we commiserate with our people there. Kaya nga, I stayed with them hanggang sa makakuha tayo ng mga libreng sakay na mga bihikulo. At sa Facebook nga, may update pa ako. Nakakita pa tayo ng nabagok doon na tinulungan pa natin at hinintay pa natin ang ambulansya na makarating. Kasama ang mga medical student ng San Beda na nag-care muna doon sa matanda. Pero sa ngayon, kahapon we have to understand na talagang ang nangyari kahapon is extraordinary ang ulan talaga. Dahil in a 5-hour period, meron tayong 201 mm na bumagsak. Ang rate po nun is 40 mm of rain per hour. Kung ikumpara natin sa Ondoy, ang Ondoy is 455 mm for 24 hours for a rate of 20 mm. Kumbaga, sa isang lababo, ikaw ay naghuhugas ng pinggan at gamit ng isang palanggana. So habang ikaw ay naghuhugas ng pinggan, umaapaw ang palanggana, dahil ang gripo naman ay naka-open, ang tubig po ay tuloy-tuloy lamang na dinidrain ng ating lababo. Pero nang tapos ka na maghugas at itinapon mo na yung palanggana, biglaan, ng mabilis, magkakaroon talaga ng standing water doon sa lababo at yun ay ilalabas pa rin ng ating drainage. So, may standing water lang. Kaya nga, ang ating pamantayan talaga sa effectiveness ng ating flood control measures is 3. Ang una, ititingnan natin yung extent ng lapad nung nangyari. At pangalawa is yung taas ng tubig at ang pangatlo ay ang bilis ng paghupa. So sa kahapon na talagang kakaiba ang dami ng tubig ay talagang nakita talaga natin na umapaw talaga yung especially yung San Juan River na nasa gitna ng Quezon City at napakalapit sa lugar kung saan kayo nandiriyan. Kaya pagpapasensyahan nyo talaga ang ating waterways ay na-overwhelm. Ang ating mga pumping station kahapon ay nag-ooperate on full force. Kaya lang dumating tayo sa punto na ang ka-level na ng pinagtatapunan ng tubig, ang pinanggagalingan ng tubig. Kaya ang ginawa natin doon is talagang pinabilis din natin ang paglabas doon sa mga major waterways gaya ng Pasig River, nung ating San Juan River, Marikina River. Talagang ang tubig talaga doon ay binabantayan natin at talagang tumaas nga ang Marikina River at ang San Juan River ay umapaw hanggang sa may kalsada, hanggang lumampas sa tulay. Lalo diyan malapit sa Araneta. Yun din po yung itatanong ko sana, GM, no? Saan po na-dump yung mga tubig na kinukuha ng pumping station? Siyempre, kung may pagbagsakan tayo nito, maaring yun din yung pagmulan ng extra na tubig. Ang pumping station kasi, ang trabaho talaga niyan is ilabas ang tubig mula sa low-lying area papunta doon sa kung saan dinadump sa mga estero natin ng mga medyo malaki-laki, gaya ng Sunog-Apog Estero. Ito nga, yung Marikina River, yung ating Pasig River mismo, yung San Juan River, na sa mga situations na ang gravity ay hindi na po pwede dahil either ka-level na ng tubig ang lupa or ka-level na mismo ng tubig, yung mas mababa pa ang lupa kasi sa level ng tubig na pagdadampan. So, meron tayong mga floodgates na inilalagay dyan, sinasarado natin, at pagkatapos ginagamitan ng bomba, ng water pump na yan, ng mga pumping station natin, inilalabas ang tubig papunta dun sa waterway. So,
Gumana naman kahapon lahat ang ating mga pumping stations. Pero yun nga lang, napakataas talaga ng tubig at napakarami ng volume ng tubig na bumagsak kahapon kaya na-overwhelm talaga ang ating mga waterways. Opo, lahat po tayo na-overwhelm talaga kahapon, GM, no? Pag ganito po na malakas ang buhos ng ulan, nagsisimula ang mabilis na pagtaas ng tubig, ano po ang nagiging protocol ng ating mga MMDA officials on the ground? Kami po ay nag-aabang, binabantayan ang mga waterways natin at pagkatapos pag nakita natin na talagang aapaw siya, nagbibigay na tayo ng advisory for evacuation ng mga kababayan natin ng mga mai-endanger. Kaya kahapon may mga evacuation together with the LGU na ginawa, especially dyan sa mga low-lying areas gaya ng halimbawa yung Rojas, yung sa Araneta, at sa iba pang mga areas sa may Malabon, Valenzuela. At sa ngayon, ang pagkatapos niyan, ang mitigation ngayon is kung paano naman ma-rebuild itong mga kababayan. Ma-assist sila sa rebuilding ng mga bahay nilang nasira, mga pag-aari nilang nasira. GM, last na lang po, no? Kagabi po, kami tumulong sa isang na-stranded sa may bandang UST. At napuna lang namin na may mga bahang portions doon sa Florentino Street. Pero kaya namang tawirin kahit na ng small cars. Ang problema po, kaliwat kanan may mga nakaparada na mga sasakyan. Yung dapat sana 2 lanes naging 1 lane na lang at meron din pong mga yung pang mga parang tent at doon nga po sumisilong yung ating mga kababayan. I was wondering, yan po ba pwedeng i-clear kapag ganitong medyo matindi na talaga yung baha at na nararanasang traffic? Sige po sir, we will take note yung Florentino Street, papadalhan ko ng mga tao para matingnan natin kung ano ang pwedeng magawa. Kung may mga illegal parking dyan, i-clear natin. Dahil continuous naman ang clearing operations natin, sir, sa mga Opo. lugar para making sure that the egress ng ating mga sasakyan ay unhampered po. At kahapon nga, totoo po yun, talagang marami ang na-stranded. Gaya ng nandito, noong mga alas 10 na ng gabi, nakita namin sa command center na talagang napakarami po ng stranded sa may Cubao na pag nang matanong ng ating mga tauhan ay papunta pa ng Antipolo at saka sa Marikina area. Nakapagpadala rin tayo ng libreng sakay, 3 bus Yes ang po. i-dispatch natin para makauwi naman ang ating mga kababayan. Opo. Lalo na po sa University Belt, marami pong mga estudyante Oo, hindi nakauwi. Hindi na nakauwi. Oo, dahil nga po sa tindi ng baha at kahit na makalabas, wala namang masasakyan. Totoo po yun. Kahapon, personal ko na-experience po yun dahil nag-inspection ako sa area ng Mindiola, doon sa may CEU at saka sa San Beda. At nabalitaan ko nga na doon sa UST during the time ay waist deep dahil dito naman sa Mindiola at CEU ay nakita natin na may mga construction activities na posibleng nakahamper ng flow ng tubig kaya pinabilisan natin in-inspection natin ang personal at pinabilisan natin ang stopgap mitigation measures muna. So, naayos naman kahapon at napadrain naman natin ang mabilis ang tubig at pagkatapos nabalitaan nga doon sa UST area sa may Espanya, mataas pa rin. Kaya may mga ibang kasamahan din ako na pinadala roon, mga tauhan natin, ang district operations engineer natin. Tapos ang isang talagang challenge kagabi, may mga kaibigan pa nga ako, kilala ko na talagang na-stranded dahil nagtumirik ang mga sasakyan. Kaya kahapon, full dispatch din ang ating mga wreckers at saka mga tow trucks. At yun nga lang, pag talaga na-overwhelm tayo, may waiting time talaga. Pero at least kahit paano naman, napadala naman natin sila kahit na medyo matagal-tagal. Opo. GM, meron pa ba tayong mga inundated tunnels ngayong panahon na ito? Kabagay ma'am, naputol? Meron pa po ba tayong mga tunnels na hindi pa po madaanan sa panahong ito? Sa panahon ngayon ma'am, ang ating monitoring ay lahat naman na is cleared na at nawala naman na, nag-subside naman na ang mga tubig. So, ang ating panawagan lang sa mga kababayan natin, dahil nga sa orange rainfall warning pa rin tayo, ay maging mapagmatsyag at mataas pa rin ang level ng mga tubig sa ating mga waterways. Kung necessary ang biyahe, huwag na munang magbiyahe.
At may expect pa tayong umulan at baka mamaya ay maabutan pa sila sa kalsada. Alright, sige po. Meron ako isisingit. Oh, go Bigla ko ahead, naalala. partner. GM, pasensya na. Meron pong building dito sa Quezon Avenue corner, EDSA, ano po. I think nandyan yung Napolcom. Are you aware of that, sir? Yes, sir. Opo. Ito naman ano lang kung pwede kasi po ginagawang paradahan yung yung EDSA mismo eh. So, yung pong gustong kumanan going to Makati if you're on EDSA and you want to turn right on Quezon Avenue, kung minsan po hindi makapasok yung mga magte-turn right kasi nakabalagbag yung mga parada na mga vehicles po doon in front of that building po. Sige, sir. We'll coordinate with the building people at saka yung mga tao nandun, sir. Papadalhan ko ng ating traffic engineering at ipaklear din natin sa ating clearing operators para magamit natin ang buo yung EDSA dyan, sir. Yan, okay. Maraming salamat po. I know na kulang kayo sa tulog pero Oo, baka hindi pa nakapahinga. Talagang kailangan po. It's a crisis situation. Thank you, sir. Maraming Thank you, salamat, GM. GM. Salamat po. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, ma'am. At maraming salamat sa ating mga tagapakinig. At again, sa ating mga kababayan, reminder lang, ang ating hotline 136 ay para po sa mga emergency calls ninyo. Kung kayo ay magtatanong lamang kung suspended ang number coding, baka pwedeng tingnan nyo na lang sa ating Facebook page dahil real-time naman ang updates natin at Ayun. mga advisories sa MMDA Facebook page. Maraming salamat po. Thank Thank you you, po, sir. GM. Mabuhay po kayo. Yan. Alam mo, to be fair, partner, GM Torre. sa MMDA, napaka-active nila sa SOCMED, lalo na sa Twitter. Yeah. Mag-reply kung meron ba talagang saan ang baha, saan ang yung status report. So, maganda po ang SOCMED ang inyong tanong ngayon. Not only seen, not Oo. only heard, felt. Tama. Eka nga. Tama. Okay. Tama. Ang oras po natin ngayon, alas 9:59:45 segundos. Habang may oras pa, partner, baka pwede nating isingit. May libreng sakay ang Department of Transportation ngayong Martes, August 18, simula 6 a.m. hanggang 8 p.m. ng gabi.